Good morning. Pupunta ako sa first client ko ngayon. Time check 7:30 a.m. So normally papunta ako ng Ayala Heights galing ng Barangay Bahay Toro Project 8. 30 minutes. So ang start namin ng client ko is 8:30. So inaagahan ko lang talaga para alam niyo na mas maganda yung maaga. Daig ng maaga pang masipag. Ika nga. So yun dito pa lang traffic na. Monday morning. First day ng klase ng ibang schools. Kaya medyo traffic na talaga. So makikita nyo yung mga traffic na dadaanan ko papunta sa Ayala Heights. Mamayang hapon sa Commonwealth ako, Evergotesco Commonwealth. So doon mas makikita nyo yung traffic sa Commonwealth. Makikita nyo yung motorcycle lane kung gaano kasikip. Ito nga palang gamit ko ngayon, Insta360, bago pa lang to. I think siguro mga 2 weeks na rin or 3 weeks yata. Nagamit ko na rin siya sa motor ko, pero hindi ko pa na-testing ko na siya, hindi ko pa na-upload. Wala pa akong na-upload kasi nga naghihirap gamitin, naghihirap mag-edit. Pinag-aaralan ko pa rin siya. Pero sa ngayon, medyo medyo nakukuha-kuha ko na. Sana itong nire-record ko ngayon, ma-upload ko na. Mindanao to Congressional. So, dahan-dahan lang tayo. Lalay lang, lalay. Papagas muna tayo. Petron. Alright. Pakarga lang tayo ng 300. Meron pa naman siya. Hindi pa naman siya nagbi-blink. Pero 1 bar na kasi. XCS boss, 300 lang. XCS 300. Alright. Okay. 5.56.
Dito sa lugar na to, wala pa namang NCAP dito. Kaya pwede tayong dumaan sa bike lane. Mamayang hapon siguro, habang pagpapunta ako dun sa client ko, since dadaan, hindi pa umabot. Shit, muntik na. Dito na nga rin ako. Since dadaan ako ng Commonwealth mamaya, pag-usapan natin yung tungkol sa NCAP. Mas maganda habang pinag-uusapan natin yung NCAP, binabagtas natin mismo yung Commonwealth para makita nyo yung mismong senaryo, yung actual na senaryo. Tapos, bibigay ako ng opinion ko. Muntik na kanina to, no? Muntik na niya masagi yung motor. Ito ba yun? Kailangan talaga ngayon maingat, pasensya. Bukod sa marami talagang kamote na driver. Ako minsan, hindi naman ako kamote, minsan nakakamote lang. Pero hindi sinasadyang kamote talaga. Pero meron kasi mga rider, motorcycle rider, or kahit na yung mga four wheels rider na kamote, marami rin. Hindi lang naman sa mga nagmumotor ang mga kamote. Kaya ang pinaka-importante bago tayo umalis ng bahay, ang pinaka-importante ay to pray. Kailangan magdasal. Yung pinaka ultimate shield natin. Yun yung pinaka protection natin. Bukod sa helmet, si Lord ang pinaka shield natin. Kaya kailangan lagi tayong humingi ng guidance, protection, wisdom sa araw-araw bago pa tayo malis ng bahay. Tungkol naman sa road rage, marami ngayon. Kaya siguro mapapayo ko lang para maiwasan natin makaranas ng road rage o tayo mismo yung mag-road rage, ay palis pa lang tayo ng bahay, prepare na tayo. Prepare na natin yung mga sarili natin, mga utak natin. So yun nga, kailangan muna sa lahat mag-pray, maghingi ng mahabang pasensya kay Lord. Guide yung pagmamaneho natin at yung pagmamaneho rin ng mga kapwa rider natin, mga kasabay natin sa daan. Magkaroon ng mahabang pasensya ang lahat, humility. Yun, so bukod sa prayer, siguro ang pwede kong may papayo ko yung bago pa lang tayo aalis ng bahay, kailangan mag-expect na tayo. Yung parang isang pag-expect na natin yung isang bagay, hindi na siya masyado nagiging big deal. Hindi na tayo nabibigla. Pagaya yan, expect pag-aalis tayo ng bahay, expect na natin na may mga senaryo tayong may encounter na mga singitan, mga kamote rider. Expect na natin na meron. Pwede nga nating i-mindset na magbibigay ako ng siguro limang senaryo. Sige, sabihin na natin pag sa loob ng 5 pagkakataon na may nangamote, may sumingit sa'yo ng mga alanganin na pwedeng maging dahilan ng pagkaka-aksidente mo. Oops,
Nakalimutan ko isa na yung helmet ko. Oh, ayun. Mamaya na nga. Hirap. Ayun. Kaya pala maluwag. So yun, balik tayo. Pwede na natin expect na sige, 5 beses na makaka-experience ka ng mga di inaasahan, mga kamote rider nga ng mga hindi marunong magbigay. Limang pagkakataon, 5 senaryo na siguro kailangan ano mo yun, mapaghandaan mo yun para hindi na masyadong uminit ang ulo mo. Siguro pag pang-anim, pwede na. Pwede ka na magalit. Pang-anim na yun, di ba? Grabe no, pag hindi pa uminit ulo mo nun. Pero at least 5, di ba? Pero hanggat maaari, kung kaya pa naman ng powers mo na pigilan ang init ng ulo, siyempre mas maganda kang pigilan pa rin. Yan, grabe yung traffic. Andito na pala tayo sa Old Balara. So yun, tsaka minsan lawakan din natin yung pangunawa natin sa mga kapwa natin. Madalas yung mga nakasabay natin sa kalsada, kumbaga intindihin din natin yung mga sitwasyon nila. Sabi nga ni Lord, kailangan mahalin natin yung kapwa natin. Hindi lang kapwa, sabi pa nga niya, mahalin natin yung kaaway natin. Diba? Mahirap yun, sobrang hirap nun. Bibihira nakakagawa nun. Mamahalin mo yung kaaway mo. Pero kung hindi man natin totally magawa yun, magkaroon tayo ng humility. Or para magawa rin natin yun, intindihin natin yung mga kapwa natin rider na siguro may mga kalagayan to na hindi natin alam, may mga pinagdadaanan sa buhay, especially yung mga delivery rider, angkas rider, joyride rider. Yan. Isipin na lang din siguro natin na dahil sa pagtatrabaho nila maghapon, sa pagmamaneho, sa pagod, may mga pamilya sila na nangangailangan, na kailangan nilang suportahan, mag-provide yung daily needs, yung financial needs nila ng pamilya, ay madalas nagmamadali sila siyempre sa pagmamaneho para kumita ng sapat. Yun, isipin natin yung mga yun. Isipin natin bago tayo mag-init ang ulo. Diba? Tayo rin naman nararanasan din natin yun pag mainit ang ulo natin. Minsan nawawala tayo sa lugar ng pagmamaneho natin. So, kailangan habaan natin yung pangunawa. Grabe yung mga nakaraan, di ba? Ang dami natin mga nakitang road rage na naaabot sa patayan. May mga nasira yung buhay dahil sa kawalan ng pasensya. Kaya iba pag pinapairal natin yung pagmamahal sa kapwa, kailangan ma-practice natin. Kailangan natin ma-practice yun kasi kailangan nating mabuhay ng may pagsunod kay Lord, di ba? Hindi lang naman kailangan pamilya lang natin yung minamahal natin. So, drive safe sa lahat. Araw-araw, bago ako umalis, siyempre nagpe-pray. Sinasama ko na rin pag-pray yung mga makakasabay ko sa kalsada. Wala akong madaanan, kasabay na aksidente. At lalo sana hindi
Ako, madamay. Diba? Yan. Nakita nyo naman yung pagka-drive ko, oh, smooth lang. Bagal lang. Makakarating lang din naman eh. Yung pa isang purpose kaya maaga ako umalis para hindi na nagmamadali. Hanggat maaari, inaagahan ko. Yan, para pag nagmaneho ka, chill lang. Ayan, ganyan lang. Oh. Diba, walang stress. Hindi ka stress sa pagmamaneho. Hindi ka sisingit-singit. So, hindi ka makakaperwisyo ng mga kapwa mong uh, rider. So, ayan guys, malapit na tayo. Papasok na ako ng, nasa Old Balara tayo. Papasok na ako ng Ayala Heights. Grabe, no? Itong Ayala Heights na to, mamaya pag nakita nyo, sobrang uh, ganda. Nakaka-relax yung lugar. Ito kasi Ayala Heights na to, bundok to dati. Naalala ko dati, nung maliit pa ako, I think, hindi pa ako nag-aaral noon eh, mga 5 or 6 years old. Isipin mo ha, kasi yung lolo ko, meron silang, parang binigyan sila ng lupa dito. Ano kasi siya, parang, anong tawag dito? Sundalo siya, parang noon, nung panahon nila. So hindi ko alam kung sundalo nga o ano. Hindi naman guerrilla. So, parang binigyan sila ng lupa. Tapos naayos na, napatayo na ng maliit na bahay ng mga tita ko. Minsan napasama ako doon. Tapos kaso binawi eh. Nagkaroon pa nga ng ano doon, ng kaguluhan. So lahat ng ano binawi. So eto 'yun. Ito 'yun. Ito yung lugar na 'yon. Tingin ko ito 'yun. So ngayon tignan mo ngayon kung gaano kamahal ang lupa rito. Grabe. Tsaka kung gaano kalaki yung mga bahay dito. Ayan guys, papasok tayo ng Gate 1 sa Ayala Heights. Mainit. Time check 8:06. So 8:30 pa naman kami. Maaga pa. Relax muna ako dun sa gym nila sa bahay. Sir, may kontak ka kay ma'am? Meron ka bang kontak? Tawagan mo nga muna. Doon ka muna kanina. Mainit dyan. Doon ka muna, sir, ha? Para hindi ka mainit. Hindi sinasagot eh. Tri Lopez. Andyan. Tri Lopez. Sa'yo na, no? Oo. Thank you. So ayan guys, di ba? Nakita nyo. Ginhawa. Maraming puno. Ganda yung malamig yung hangin. Yan. Di ba? Presko ng hangin, no? Diba? Lalaki ng mga puno. At ang lalaki ng mga bahay. Yan. Yan, lalaki oh.
Yan. Yan, yung kulay white ang bahay ng client ko. Tapos ito, bahay ni Secret. Politiko yung may-ari. Kaya hindi ko siya pwedeng bagitin. Alright, nandito na tayo. Okay guys, mamaya na ulit. Bye.